Ang elite sniper ay armado hanggang ngipin. Saan man ituon ang kanyang lente, siguradong mamumulaklak doon ang ulo ng kaaway. Sa loob lamang ng ilang maiikling minuto, isang elite international mercenary army ang tuluyang nalipol. Ngunit maniniwala ka ba? Isang espesyal na operatibang sundalo na minsang isinugal ang kanyang buhay para sa kanyang bansa ay nauwi sa pagiging numero unong kaaway ng bansa. Sa likod ng katotohanang iyon ay nakatago ang isang nakakayanig na sabuatan. Bumalik ang oras sa ilang oras bago iyon sa isang napakalaking barko sa gitna ng karagatang Pasipiko kung saan lihim na umaatake ang isang grupo ng mga mercenary. Gayunpaman, isang tingin pa lamang ni Brandon sa loob ng kargamento ng barko ay agad na niyang napansin na may kakaiba. Hinarap ang madidilim na nguso ng mga baril, nanatiling kalmado si Brandon at ang kanyang partner na si Zero. Pagkatapos magbigay ng ilang simpleng tactical na senadoryas, sabay silang kumilos ng perpekto ang koordinasyon upang sabay na desarmahan ang kalaban. Mabilis na nawala ang lahat ng kaaway sa barko. Ngunit habang naghahanda ang dalawa na ipagpatuloy ang kanilang misyon, bigla na lamang sumulpat ang panibagong alon ng pag-atake. Sa malayong dagat, isa pang malaking barko ang hindi napansing nakadaong. Makapal na bagzo ng bala ang walang habas na bumabagsak mula sa kubyerta. Sa gitna ng kaguluhan, hindi pinalad na tinamaan si Brandon sa tiyan. Agad na nagutos si Brandon kay Zero na pumunta sa control room upang patayin ang makina at subukang maghanap ng flare gun. Samantala, mahigpit niyang hawak ang kanyang rifle at tumakbo mula sa tagwan upang humanap ng tamang pwesto para sa pagbaril. Pinipigil ni Brandon ang matinding sakit sa kanyang tiyan habang mabilis na inihahanda ang kanyang sniper rifle upang obserbahan ang kalaban. Gayunpaman, natatakpan ng makapal na hamog sa dagat ang kanyang paningin at ang matinding pagdurugo ay nagpapalabo sa kanyang mga mata. Kahit ganoon, para sa isang elite sniper, kapag nawala ang paningin, nananatili ang pandinig. Mariing ipinikit ni Brandon ang kanyang mga mata, nakatuon sa bawat tunog sa kanyang paligid. Lahat, walang exception, ay umaabot sa kanyang pandinig. Ang shot na ito ay perpekto, direktang tumama sa fuel tank ng barko ng kalaban. Wala nang oras si Brandon para huminga bago maglagay muli ng bala at itutok ang baril sa gitna ng hamog sa dagat, gamit ang tunog upang hanapin ang kaaway. Kasabay nito, nahanap ni Zero ang flare gun. Agad na nagutos si Brandon sa kanya na magpaputok nito. Ang flare, na may mahabang buntot ng apoy, ay eksaktong bumagsak sa malayong barko ng kalaban. Ang apoy ay agad na sumiklab at sumunog sa langis sa kubyerta. Sa sumunod na segundo, isang malakas na apoy ang umangat sa langit, kasabay ng mga nakakayanig na pagsabog. Ang barko ng kalaban na puno ng mabibigat na armas ay tuluyang nagkagute-gute at nag-iba-iba. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Brandon ay lubos ng pagod dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Sa huling sandaling iyon na tila nakabitin na lamang sa isang hibla, isang nakakasilaw na liwanag ang tumagos sa dilim at diretsyong sumilay sa kanila. Lumipas ang oras at naging isang linggo makalipas. Si Zero ay ngayon nakaupo sa isang interrogation room at tinatanong ni Devon, ang pinuno ng CIA. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa Costa. Saglit na nag-isip si Zero, at sa huli ay pinili niyang tapat na iulat ang naging takbo ng misyon. Gayunpaman, hindi interesado si Devon sa proseso. Ang gusto lang niya ay malaman kung buhay pa ba si Brandon at kung nasaan ito ngayon. Nag-alinlangan si Zero sa isang sandali, ngunit sa huli ay hindi siya nagsinungaling. Sinabi niya na matapos ang ambush sa dagat, sila ay maswerteng nailigtas ng isang kaibigan ng kanilang dating commander. Nagpadala ito ng helicopter upang dalhin si Brandon sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos magsalita, ibinalik ni Zero ang tanong kay Devon, at tinanong kung ano ang tunay na intensyon sa paggamit ng isang lihim na mensahe upang dalhin siya roon. Hindi na itinago o iniwasan ni Devon ang katotohanan. Diretso niyang inamin na siya ay inatas ang buwagin ng GRIT. Ang GRIT ay isang Special Forces unit na direktang nasa ilalim ng gobyerno ng US, na nangangahulugang Global Response and Intelligence Team. Pangunahin nilang ginagawa ang mga decapitation strike na nakatuon sa pagpatay sa mga high-value target tulad ng mga pinuno ng estado o lider ng mga armadong organisasyon ng paglaban. Gayunpaman, ang misyon na ito ay nagdulot ng labis na ingay. Hindi lamang ito na-detect ng gobyerno ng Costa, kundi mabilis din itong nauwi sa isang internasyonal na iskandalo. Dahil dito, upang maiwasan ang paglala nito bilang isang malaking internasyonal na insidente, napilitan ng gobyerno ng US na formal na itanggi ang pag-iral ng GRIT, at idineklara pa ang buong Special Forces Team bilang mga terorista. Si Zero naman ay ikinulong sa ilalim ng Patriot Act. Ang aksyon ng White House ay malinaw na isang, crossing the bridge and burning it.
Mariing tumutol si Zero, ngunit walang nagawa. Siya ay piniringan at dinala sa isang liblib na bodega, ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita siya roon na hindi niya kailanman inasahang makikita. Sino ang matandang ito? Bakit parang nakakita ng multo si Zero? Hindi nagtagal, ang Prime Minister ng Costa na si Roman ay nag-anunsyo sa publiko na mayroon silang ebidensya ng ilegal na paglusot ng American Grid Team at na ang kabilang panig ay pumatay ng isang government contractor kasama ang mahigit 100 sundalo. Dahil dito, naglabas si Roman ng matinding banta na tiyak silang magsasagawa ng angkop na ganting aksyon laban sa teroristang insidenteng ito. Ang lokal na media ay nagdagdag pa ng ulat na ang nakababatang kapatid ng Prime Minister at pamangkin ng presidente ay kabilang din sa mga biktima. Tungkol sa mga akusasyon ng Costa, iginiit ng panig ng US na wala silang kinalaman sa assassination at tinawag itong katawa-tawa. Dahil dito, nagsimulang mag-isip ang publiko na ang assassin ay si Brandon, ang ace sniper ng US Marine Corps. Ngunit muli, mariing itinanggi ito ng US dahil ang tunay na salarin ay nahuli na. At ito ay dahil kay Thomas Becket, ang ama ni Brandon. Ang lalaking may pilak puting buhok ay ang misteryosong figure na nakilala ni Zero sa warehouse noong araw na iyon. Kumpara kay Brandon na mas baguhan pa lamang sa field, si Thomas ay may mas malawak at mas alamat na mga nagawa. Kahit matagal na siyang retirado, patuloy pa rin ang mga kwento tungkol sa kanya. Ngayon, pag-usapan ang hidwaan sa pagitan ng US at Costa. Sa totoo lang, hindi santo si Prime Minister Roman. Palihim niyang pinalalakas ang isang pribadong mercenary army na tinatawag na Legend of Sin, habang nakikipagsabwatan sa mga international arms dealer, na nagdudulot ng seryosong banta sa kapayapaan at katatagan ng South America. Upang pigilan ang paglakas ng hindi matatag na puwersang ito, sinuportahan ng US ang isang domestic resistance force sa Costa na tinatawag na Phoenix Rising, upang patuloy na magdulot ng kaguluhan sa rehiyon. Hindi nagtagal, ang Iron Legion ay nakatanggap ng bagong misyon, tugisin at hulihin si Brandon na nakaligtas at nakalusot sa pagkubkob. Binigyang diin ng kliyente na kailangan siyang mahuli ng buhay upang mapakinabangan ang kanyang political value. Ipinagmalaki pa ng lider na para sa Iron Legion, ang paghuli sa isang tao sa Costa ay kasing dali lamang ng pagbaliktad ng kamay. Ngunit kapalit nito, kailangan ng bayad ay maibigay agad. Humingi siya ng $1 million deposit at karagdagang $5 million kapag naihatid na ang target. Kapansin-pansin, tumanggi siya sa cryptocurrency, lahat ng transaksyon ay kailangang cash. Kasabay nito, si Brandon ay nagtatago sa isang abandonadong military base sa Central America. Isang teammate ang tumawag upang balon siya na inilagay na ng Costa ang kanyang pangalan sa tuktok ng target list. Ang gobyerno ng US ay pinili na ring talikuran siya at ginagamit ang dahilan ng paghahanap sa isang terorista upang maglabas ng international warrant para sa kanyang pag-aresto. Ngayon, si Brandon ay isang lalaking walang bansa, walang batas na sumasaklaw, ngunit wala ring proteksyon. Hindi na ito ikinagulat ni Brandon. Malinaw niyang nakita na ang ganitong kahihinatnan. Sinabihan niya ang iba pa niyang teammates sa grid na magtago at maghintay lamang sa kanyang mga utos anumang oras. Ngunit laking gulat niya, bago pa man matapos ang kanyang sinabi, may narinig siyang kakaibang ingay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dumating ay ang kanyang partner na si Zero. Ngunit ang sumunod na taong pumasok ay ikinagulat niya ng 10,000 beses pa. Ito ay ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita. Pagkatapos ng paliwanag ng kanyang ama, nalaman ni Brandon na kahit si Devon ay nagtatrabaho noon sa CIA, siya rin ang naging spotter ni Thomas. Kaya nang malaman niya na balak ng White House na itapon ang grid, agad niyang ipinaalam ito kay Thomas na nagtatago noon, at nagsagawa sila ng setup upang mailigtas si Zero na na-encircle. Gusto ni Thomas na sumama ang kanyang anak sa South America, kung saan mayroon siyang network ng mga koneksyon at kapangyarihang naipon sa paglipas ng panahon, sapat upang protektahan si Brandon at ang kanyang mga kasama. Ngunit mariing tinutulan ito. Ayaw ni na Brandon at Zero na gugulin ang kanilang buhay na palaging tumatakbo at nagtatago. Kaya gumawa ang dalawa ng isang matapang na plano, makipag-alyansa sa Phoenix Rising Resistance upang sama-samang pabagsakin ang kasalukuyang Prime Minister ng Costa na si Roman. Doon lamang magiging mas maliwanag ang sitwasyon ng grid. Matapos magdesisyon, agad na nakipag-ugnayan si Brandon sa leader ng rebeldeng si Zandy. Ayon sa kabilang panig, mayroon silang eksaktong intelligence. Si Roman ay nagsasagawa ng isang lihim na proyekto sa kabundukan at nagbabanta sa border region. Nagpadala ang mga rebelde ng reconnaissance team, ngunit wala pa ring resulta. Inimbitahan ni Zandy si Brandon na sumama ang kanyang team upang makipagsanib puwersa, sinasabing kapag nagsanib ang dalawang panig, walang makakapigil sa kanila.
Ngunit naniniwala si Brandon na hindi pa nila dapat ipakita ang kanilang presensya sa ngayon. Kapag nahuli sila ng gobyerno ng Costa, maaari itong magbigay kay Roman ng dahilan upang magpasiklab ng internasyonal na alitan. Gayunpaman, sinabi ni Zandi na ang pinakakulang sa kanila ay hindi supply kundi mga sundalo, lalo na ang mga world-class sniper. Halatang pinapahiwatig niya na gusto niyang sumama si Brandon. Maya-maya, lumitaw rin sa screen ang isang dating kakilala, si Anukaka. Sumama siya kay Zandi upang hikayatin si Brandon. Ayon sa kanya, panahon ng eleksyon sa Costa, ngunit ang tanging pangalan sa listahan ng kandidato ay si Roman. Walang sinumang nangangahas na kumontra sa kanya. Kapag walang tatayo para pigilan siya, tuluyang mamanipulahin ni Roman ang buong Costa. Dahil dito, napakunot-noo si Brandon at sa huli ay pumayag na makipagkita kay Zandi. Pagkatapos nito, ginamit ni Thomas ang kanyang koneksyon upang bumili ng isang batch ng armas. Sama-samang inilagay ang mga ito sa kahon at isinakay sa truck. Ang intensyon ni Brandon ay nananatiling pareho, maaari siyang magbigay ng fire support para kay Zandi, ngunit ang pagbabalik sa Costa ay kailangang planuhin ng mabuti. Sa ngayon, hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit habang naghahanda ang magkabilang panig para sa pagpupulong, isang malaking krisis ang sumiklab sa loob ng rebeldeng puwersa. Ang pumasok ay ang Iron Legion ni Roman. Binaha nila ng dugo ang buong rebel base. Sa kabutihang palad, hindi pangkaraniwan ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Zandi at Anukaka. Magkasama nilang pinatay ang karamihan sa mga kalaban. Gayunpaman, mabigat din ang naging pinsala sa mga rebelde at iilan na lamang ang natira. Balak sana nilang ilikas ang natitirang mga survivor, ngunit sa huli ay nahuli sila ng Iron Legion. Mabilis na nakarating ang balita kay Brandon. Habang tinitingnan niya ang madugong massacre sa screen, matindi ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, halatang pinipigil ang galit. Ang hindi niya inaasahan ay pati ang leader ng Iron Legion na si Jace ay lumapit pa sa kamera upang hamanin siya at piliting lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ginamit ni Jace ang pananakot at suhol laban sa grupo ni Zandi, at sinubukan pa niyang pag-awayin sila sa pamamagitan ng pagsisi. Na ang trahedya ay kasalanan ni Brandon. Ngunit hindi natinag si Zandi, mas pinili pa niyang mamatay kaysa ibunyag ang lokasyon ni Brandon. Samantala, nakatanggap din si Devon ng pinakabagong intelligence. Mahigit 50 sundalo ng Phoenix Rising Force ang namatay sa ambush, sina Zandi at Anukaka, kasama si Lauren, ay dinala bilang mga hostage. Nalaman ito ni Brandon at parang apoy na sumiklab ang kanyang dibdib, habang kasabay nito ay naramdaman niya ang matinding pagsisisi at self-reproach, kung hindi dahil sa kanyang tawag, hindi sana ma-expose ang posisyon ng mga rebelde. Gusto ni Brandon na itama ang kanyang pagkakamali at humanap ng paraan upang mailigtas ang tatlong bihag. Ngunit nakita ni Zero ang totoong sitwasyon at ibinunyag ang plano ng Iron Legion, sadyang hinahawakan nila ang tatlong hostage upang matrap si Brandon pabalik sa Costa. Kahit alam niyang patibong ito, hindi pa rin nagbago ang desisyon ni Brandon. Sa kabutihang palad, may magandang balita si Devon. Ayon sa kanya, ang natitirang puwersa ng Phoenix Rising ay papunta na sa kanilang base. Kapag nagtagumpay ang pagsasanib ng dalawang grupo, makakabuo sila ng isang stateless strategic squad, at dahil sa suporta ng kanilang arsenal, mas lalaki ang tsansa ng rescue mission. Dahil sa detalyado at maayos na plano ni Devon, pansamantalang isinantabi ni Brandon ang ideya ng agarang paglusob. Hindi nagtagal, dumating na rin sa base ang natitirang mga rebelde. Sina Brandon at Zero ang sumalubong sa kanila. Noong una, sinabi ng kabilang panig na may dala silang secret weapon na codename, Phoenix. Ngunit laking gulat ng dalawa nang matuklasan na ang weapon ay ang dati nilang teammate na si Nova. Pagkatapos ng ilang pagbati, dumiretso agad sila sa usapan. Dinala ni Nova ang pinakabagong impormasyon, sa Costa Vita, halos wala ng middle class. Kinontrol na ni Roman ang karamihan sa mga lugar, at ang yaman ay napunta sa kanya, na nagdulot ng matinding agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Bukod dito, isinara niya ang mga border at ipinagbawal ang import at export, sabay pahayag na nais niyang gawing self-sufficient ang bansa. Ngunit sa realidad, lalo lamang itong nagpalubog sa kahirapan ng Costa Vita. Dahil dito, agad na naunawaan ni Brandon ang tunay na layunin ni Roman, hindi lang ito tungkol sa kontrol, kundi sa paghahanda ng expansion at digmaan sa ibang bansa. Kasabay nito, lumitaw si Kayla, kapatid ni Nova, at sinabing handa na sila. Mga computer expert silang magkapatid, at matagal na nilang sinusubukang basagin ang firewall ni Roman. 2 araw na ang nakalipas nang tuluyan nilang mapasok ang network blockade ng Costa Vita, ngunit dahil sa teknikal na limitasyon, kailangan mabilis ang bawat intrusion dahil maaari silang matrace pabalik.
Sa gitna nito, dumating ang masamang balita, ang mga bihag na sina Zandy, Anukaka, at Lauren ay papatayin publicly sa loob ng 72 oras. Dahil hindi nila mapilit na magsalita tungkol sa lokasyon ni Brandon, gagamitin ito ni Roman upang palakasin ang kanyang diktadura. Ang kulungan ay nasa city center at sobrang higpit ang seguridad, halos imposible itong pasukin. Pinayuhan ni Kayla at Nova na huwag nang sumugod para mapanatili ang lakas para sa mas malaking laban. Ngunit mariing tumanggi sina Brandon at Zero, hindi nila maaaring iwan ang kanilang mga kasama. Samantala, personal na nagpakita si Roman sa kulungan at muling tinangkang kumbansihin si Zandy gamit ang pananakot at alok ng kapangyarihan. Ngunit hindi siya natinag. Kinuha ni Roman ang isang revolver, nilagyan lamang ng isang bala, at ipinahawak ito sa ulo ni Zandy. Kahit paulit-ulit ang pag-click ng gatilyo, hindi siya sumuko. Sa kabilang banda, sinubukan din ni Zero na kumbansihin si Nova na sumama sa rescue operation, ngunit tumanggi ito. Gusto ni Nova na baguhin ang buong sistema ng Costa sa ibang paraan. Kaya naghiwalay sila sa tensyonadong sitwasyon. Habang nag-o-overnight si Brandon at pinag-aaralan ang plano ng kulungan, humingi siya ng tulong kay Pete, isang hacker na dating teammate, para sa mas malinaw na blueprint. Ngunit wala pa ring breakthrough. Mas malala pa, sinabi ni Pete na ang gumawa ng firewall ni Roman ay isang master na kahit siya ay hindi kayang i-trace. Maya-maya, dumating si Zero para sa final preparation. Ilang oras na lang bago ang operasyon. Habang nagre-rehearse sila, biglang dumating si Devon na may ideya mula kay Thomas, kung hindi mo makita ang pasukan, intindihin mo ang pattern nila. Dahil dito, nagliwanag ang isip ni Brandon. Sa halip na direktang lusubin ang kulungan, napagdesisyonan nilang i-intercept ang convoy na magta-transport ng mga bihag. Mas may tsansa itong magtagumpay kaysa frontal assault. Nagbigay si Kayla ng plano para i-hack ang GPS at iloro ang convoy sa ambush zone. Kahit tinutulan ni Nova na mapasama ang kapatid niya, nagpumilit si Kayla. Gayunpaman, nagtatanong si Kayla, maraming daan na papunta sa kulungan. Paano nila malalaman kung aling ruta ang dadaanan ng convoy? Ngunit si Brandon ay tila lubos na kumpiyansa, dahil hindi mahalaga kung saan manggagaling ang escort convoy. Ang mahalaga ay maakit lamang ang convoy papunta sa kanilang ambush zone, at doon nila maaaring makuha ang kalaban at matagumpay na mailigtas ang grupo ni Zandy. Pagkarinig nito, agad na nagkusa si Kayla na akitin ang kalaban. Nangako siya na magagamit niya ang sistemang siya mismo ang gumawa upang matagumpay na dalhin ang kalaban sa itinakdang lokasyon. Sinubukan ni Nova na pigilan ang kanyang kapatid na makisali, ngunit si Kayla ay humarap at kinumbinsi siya. Nasa iisang sitwasyon na silang lahat ngayon. Kung makakatulong siya, bakit hindi niya gagawin? Wala nang nagawa si Nova kundi pumayag, ngunit iginiit niya na hindi dapat umalis ang kanyang kapatid sa prep room. Dahil sa matibay na suporta ng magkapatid ni Nova, lalong tumibe ang kumpiyansa ni Brandon. Siya at si Zero ay pumunta sa armory upang pumili ng mga baril na pinakakomportable para sa kanila. Kasabay nito, bumalik din sa base si Thomas. Hindi niya kayang manood lamang habang ang kanyang anak ay haharap sa panganib ng mag-isa, kaya nagpa siya siyang sumama sa rescue mission. Si Thomas ay batikan at bihasa sa stealth at ambush, kapwa sa kagubatan at urban na kapaligiran. Si Brandon naman ay may mabilis na reflexes at dalubhasa sa eksaktong sniper shots mula sa malalayong distansya. Dalawang henerasyon ng elite snipers na magtatagisan sa iisang entablado, madaling isipin kung gaano kabang-abang ang susunod na laban. Kaagad pagkatapos nito, binigyan ang bawat isa ng malinaw na gawain. Ibinigay ni Kayla kay Brandon ang isang tracking device, at sinabing kailangan niya itong dalhin sa lahat ng oras upang makapagbigay siya ng eksaktong remote support. Kinuha naman ni Thomas ang kanyang matagal ng kasama, isang SSG-69 bolt-action sniper rifle. Ang iba naman ay mabilis ding naghanda, at opisyal nang nagsimula ang rescue plan. Gayunpaman, sa ibang pangyayari, kahit hindi ibinunyag ni Zandy ang kinaroroonan ni Brandon, naapektuhan pa rin siya ng mga salita ni Roman. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang selda, iniisip na tiyak na hindi darating si Brandon upang iligtas sila. Maaga kinabukasan, isinakay ang grupo ni Zandy sa isang transport vehicle na mabilis na tumungo sa kulungan sa sentro ng lungsod. Tahimik ang mga kalsada, ngunit hindi inaasahan. Sa sandaling pumasok ang convoy sa hangganan ng suburban area, agad silang napasailalim sa surveillance ni Kayla. Mabilis niyang nakuha ang plate number, pagkatapos ay inhack ang GPS ng sasakyan, at inakit ang convoy papunta sa ambush zone ni Brandon. Ang bagong rutang ito ay paikot-ikot at paliko-liko. Bagamat ang huling destinasyon ay ang Central Prison pa rin, may kakaibang pakiramdam itong dala.
Bahagyang nakaramdam ng kakaiba ang driver, ngunit hindi niya pinaghinalaan ang GPS. Ilang sandali pa, natanggap ng grupo ni Brandon ang pinakabagong mensahe mula kay Nova, papasok na ang convoy sa ambush point sa loob ng 2 minuto. Nang umabot sa ika-30 segundo ang countdown, unang narinig ang boses ni Brandon sa radyo. Narinig ito ni Thomas at agad siyang tumugon, sinabing siya ang bahala sa armored vehicle. Samantala, si Zero, kasunod ng signal ni Brandon, ay itinuon ang kanyang paningin sa huling transport vehicle. Ilang segundo pa, pinaalalahanan ni Kayla ang tatlo na nasa ambush point na ang convoy. Nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas, agad na sumiklab ang pag-asa sa mga mata ni Zandy. Sigurado siyang si Brandon ang nanguna sa pagligtas sa kanila. Ngunit hindi tumigil ang putukan, at walang sinuman sa loob ng sasakyan ang nang-ahas kumilos ng padalos-dalos. Ang mga miyembro ng Iron Legion ay napigilan ng matinding putok hanggang sa hindi na sila makalabas o makasilip man lang. Nagmamadaling humingi ng tulong ang leader kay Roman, ngunit wala pa ring dumarating na reinforcement. May isang kalaban na sinubukang tumakas sa kaguluhan, ngunit agad siyang pinabagsak ni Thomas mula sa taas sa isang putok lamang. Kasabay nito, sumiklab ang matinding labanan sa loob ng truck. Hinarap ni Anukaka ang dalawang kalaban ng mag-isa nang hindi nagpapakita ng kahinaan, ngunit sa kasamaang palad, pamaalya ang kanyang armas sa kritikal na sandali. Matapos mapabagsak ang kalaban sa harap niya, tuluyang nag-jam ang kanyang baril. Samantala, sina Zandy at Lauren ay matagal nang hinayla palabas ng sasakyan ng kalaban. Si Zuro, na nasa support position, ay balak sanang sumugod upang tumulong, ngunit napigilan siya ng putok ng Iron Legion. Naiwan si Anukaka sa isang sitwasyong mag-isa at walang matatakbuhan, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang kagustuhang mabuhay ang nagtulak sa kanya upang lampasan ang kanyang limitasyon. Sa huli, ginamit niya ang sariling armas ng kalaban upang matagumpay itong mapatay. Sa kabilang panig, si Zero ay napigilan din at napunta sa alang-inang sitwasyon. Mabuti na lamang at si Brandon mula sa taas ay tumpak na nagpaputok upang mabawasan ang pressure sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita rin ni Thomas si Zandy. Mabilis niyang inayos ang kanyang posisyon at walang pag-aatubiling pinaputok ang baril, direktang pinasabog ang ulo ng kalaban at napigilan ito. Kaagad na nakatres si Zandy ng ligtas. Sa panig naman ni Anukaka, nakaiwas din siya sa panganib sa huling sandali. Ang huling natitirang kalaban ay sinubukang lumaban muli, ngunit nakaharap niya si Brandon na nagbabago ng posisyon. Nagkaroon ng close combat ang dalawa. Ginamit ni Brandon ang kanyang husay sa malapitan upang mapigilan ang kalaban. Ngunit nang balak na niyang magpaputok, napansin niyang nahulog ang magazine ng kanyang baril habang sila ay nag-aagawan. Malinaw na hindi rin biro ang kakayahan ng kanyang kalaban. Hindi ito bumitaw at iginiit ang isang laban ng tunay na kalalakihan laban kay Brandon. Mabilis na inagaw ni Brandon ang baril mula sa kamay ng lalaki at walang awa itong pinabagsak. Sa kabilang panig, si Lauren, na nahuli, ay nagsimula rin ng desperadong pagkontra, ngunit halatang hindi siya sapat laban sa kalaban. Sa kabutihang palad, sa pinakakritikal na sandali, dumating si Zero sa tamang oras at binigyan ng isang malakas na flying kick ang leader na malapit ng magpaputok. Sa huli, sa tulong ni Lauren, sinamantala ni Zero ang pagkakataon upang kunin ang isang sledgehammer sa lupa at malakas na hinampas ang ulo ng leader. Pansamantalang naagapan ng krisis. Sa puntong ito, nakahabol na rin si Anukaka. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zero at agad na isinama ang dalawang sugatan upang mabilis na umatras. Ngunit habang humuhupa ang isang unos, panibagong panganib naman ang paparating, natuklasan ni Nova na may malaking puwersa ng kalaban na pumapalibot sa lugar ni Brandon. Agad siyang nagbigay ng babala, ngunit hindi inaasahan, sa sandaling iyon ay biglang naputol ang communication signal sa hindi malamang dahilan. Kasabay nito, ang grupo ni Zero na tatlo ay nakarating na sa pick-up point sa bubong. Matagal nang naghihintay si Devon. Handa nang umalis ang helicopter anumang oras, ngunit sa sandaling iyon, napansin ng lahat na sina Zandy at ang mag-amang Beckett ay hindi pa rin dumarating. Nagkatinginan ang lahat, napagtanto na may nangyaring hindi inaasahan sa pagitan. Sa kabilang panig, sinabi ni Brandon kay Zandy na magmaneho ayon sa kanyang direksyon upang agad silang makalabas sa inner city area. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ipinasok ni Zandy ang sasakyan sa isang sirang tulay. Nang makita ni Brandon si Roman na bumaba mula sa kanyang sasakyan, agad niyang naunawaan ang intensyon ni Zandy, malinaw na ito ay nabili na at pinagtaksilan sila. Sa puso ni Brandon ay nag-alab ang galit at hinanakit. Mabilis na sinuri ni Brandon ang kanyang bala at natuklasang isa na lamang ang natitira sa kanyang baril. Hindi niya napigil ang mataranta at tinanong ang kanyang ama kung ano ang dapat gawin.
Ngunit tahasang inamin ni Thomas na wala na silang pag-asang manalo sa sitwasyong iyon. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, kinuha ni Thomas ang handgun ni Brandon. Ano man ang mangyari, maging matatag ka. Ang mga salitang iyon ay parang huling palm, na nagdulot ng pamumutla sa mukha ni Brandon. Lumabas ng sasakyan ang mag-ama. Binigyan ni Thomas si Brandon ng huling payo, mula ngayon, tandaan mong manatiling nakayuko at gawin ang iyong tungkulin. Laging manatiling alerto. Hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita ay agad niyang hinayla ang gatilyo. Kasabay nito, nagpaputok din ang bodyguard ni Roman. Dalawang bala ang sabay na lumipad, ang isa ay tumama sa leeg ni Roman, habang ang isa naman ay tumama sa kamay ni Thomas. Gayunpaman, nang balak ng muling magpaputok ng bodyguard, mahigpit siyang pinigilan ni Roman. Hindi niya nais patawarin si Thomas, ngunit gusto niyang siya mismo ang tumapos sa kanya. Sa gitna ng matinis na tunog ng mga putok at ng nakakabinging sigaw ni Brandon, nagwakas ang kwento ng sniper. Sa huling eksena ng pelikula, nakakulong si Brandon sa isang madilim na basement. Tinutuya siya ni Zandy, sinasabing isa siyang taong hindi alam ang kanyang limitasyon. Ngunit sa mga mata ni Brandon, walang bakas ng pagsuko. Hindi ako mapipigilan ng mga lubad na ito. Makakamit ko ang aking kalayaan, at pagdating ng oras na iyon, ikaw ang katapusan. Hindi pa tapos ang kwento ng sniper. Ang landas ng paghihiganti ni Brandon ay magsisimula sa susunod na bahagi. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Maraming salamat sa panunood.